performers. Ayan, medyo light naman, sayaw-sayaw naman tayo. Can you recall a certain moment while taping these scenes that you won't forget? Kamusta ang pagiging bonabil ng mananayaw? Kami ni Sanya, bago pa man kami magsimulang mag-taping para sa Pulang Araw, nagkaroon na kami ng tap dance classes. Dahil ako po ay first time ko pong sasayaw ng tap dance. Kung hindi ako nagkakamali, pati si Sanya, parehas kami. Kaya minsan kapag nagre-rehearse kami na may music, tapos magtitinginan kami, tama pa ba yung ginagawa natin? Kasi, pero ang saya ng experience kasi sobrang lapit sa puso ko si Sanya and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa Pulang Araw. Kaya, very memorable din sa akin ang Bodabil at ang tap dance. Para sa akin naman po, nung umpisa talaga namin, maganda rin po na nangyari na buti na lang si Barbie Fortesa talaga yung kasama ko. Napakahusay. Kapag may nakalimutan, Barbs, ano nga yun? Ganon. Pero masarap lang sa pakiramdam na nagkaroon kami na parang challenge kasi ito sa amin pareho. Na wala kaming idea sa pagta-tap dance. Ang mahirap pa dito, siguro pinaka naging challenge namin dito, is kung paano kami magta-tap dance, kumakanta habang nagta-tap dance, umaarte habang nagta-tap dance. Kailangan ng emosyon. At depende sa emosyon kung ano ilalabas namin habang nagta-tap dance kami. So, yun yung pinakamahirap talaga dito, na hindi siya biro. At first, akala namin ang bilis lang ng tap dance, parang paa-paa lang. Na-realize namin, mas mabilis mag-hip-hop. mas mabilis, sabi ko nga last time, parang pwede po ba sumabak na lang ako sa gera? Parang mas mabilis yung gera kaysa dito sa tap dance. Ganun yung feeling. Pero masarap sa pakiramdam na meron kaming bagong natutunan para dito sa show na ito. So yun po. Grabe, nag-perform kayo sa loob ng performance. Parang doble-dobleng perform inside the... Grabe, ang galing, nakaka-excite. At napanood ko konti kanina habang nag-rehearse. Kaya naman, excited na akong makita niyo rin lahat. Okay, ngayon, isang tanong ulit para sa lahat. Mula kay DJ Yoko Chang. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro, ang mauna. Malaman. Si Hiroshi. Siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, war yun di ba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang paminsan, kumbaga, na-stress tayo na may problema tayo, but actually, during the Japanese period, mas malaki yung mga problema nila. So I think, through this teleserye, matututo tayong lumaban. Yung gaya na sinabi ni Alvin Crino, yung resilience. And, ayun. Sorry, na-pick up ko lang yung, since pinag-uusapan natin yung script. So, gaano kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Hindi naman lahat. Siguro mga 30 to 40%. Oo. Pero with the help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting. Barbie? Ano po ulit yung Sorry. Okay, ulit. So, again, nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts, at pinortray niyo yung role niyo, paano kayo naapektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pag-portray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay ang ganda. Ay ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob na ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, napakabigat pala! Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ko nga yung huling taping namin,
Kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng gera. Nalata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mong kumalas kasi lunch break na. Di ba? Kakain ka na eh. So, di ba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang, sandali, hihinga muna ako. Ang bigat kasi, di ba? Kasi di ba sabi sa script, may nagbobombahan sa labas. Sandali lang naman, iinom muna ako ng tubig. Yung ganon. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung ganon, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off eh. Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga, accurate po kasi talaga eh. Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kaming may ipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya, mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Direk Dong nagkwento, tsaka si Miss Suz, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng Death March, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko ng maayos. Kasi, what if yung eksenang pa lang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwentong yun. Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na may deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga yung kagaya ng sinasabi nila, sabi rin ni Barbie kanina, on and off ka dapat as an actor eh. Pero ito, meron at meron kang nabibit-bit pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang lalo pag nakukunan namin yung mabibigat na eksena. Naranasan ko ng mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya? Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, talagang, alam mo, habang binabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. At siguro malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So habang nagkukwento sila, ramdam na ramdam mo yung sakit ng pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila nung panahon ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang mai-share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami rin palang bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na nun. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa palang pinagdaraanan ng ibang tao. So, yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, di ba? So, yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwento sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun ang naramdaman ko na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Ayan, walang susuko. Yes. Ayan, yung susunod na